Marami na raw bus ang bumabiyahe sa bahagi ng EDSA ngayong araw. May live report si Ian Cruz. Ian. Igan, sa mga sandaling ito ay marami tayong mga namataan na bumabiyaheng bus dito nga sa kahabaan ng EDSA. Kaya naman sa mga nadaanan nating lugar mula sa Timog Avenue hanggang sa Ortigas Avenue ay wala tayong nakita mga stranded na mga commuters. At sa halip nga, Igan, ay nakita natin ay mga mahabang pila na mga bus na naghahanap nga ng kanilang mga pasahero. Mangilan-ilan pa lamang ang mga laman ng ilang bus at wala tayong mga nakitang punuan dahil marahil nga ay maaga pa at yung iba naman ay pinili na lamang na sumakay sa MRT. Nagpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng MMDA ng kanilang eksperimento sa pagpapatupad ng 7 a.m. to 7 p.m. na number coding sa mga public utility bus. Marami itong tinutulan ng mga bus operators dahil hindi raw sila nakonsulta. Pero ayon sa MMDA, may pag-aaral kasi na higit na luluwag ang mga pangunahing lansangan sa Kalakhang, Maynila kapag nabawasan na ang mga bus na bumabiyahe sa Metro Manila, kaya nais nila itong ipatupad. Sa monitoring, Igan, ng Metro Base hanggang sa mga sandaling ito ay marami raw silang na-monitor na biyahe ng bus sa iba't ibang panig nga ng Metro Manila at sakali man daw na may mga ma-stranded tayo mga kababayan ay nakaantabay daw ang kanilang mga bus. At yan muna, Igan, ang pinaka-latest mula rito sa EDSA. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz, sa Gulat Live mula sa EDSA People Power Monument. At kaunay pa rin ang pagpapatupad ng number coding sa mga bus. Makakausap natin live sa studio si Colonel Eduardo Bayangos, MMDA Consultant for Traffic Transport Management Office. Colonel Bayangos, good morning po. Good morning, Arnold. Opo. Rhea, sa ating mga televiewer. Yung eksena nung Lunes, maulit ba ngayong Miyerkules? Opo, patutupad po natin yung UBBRB. Ano po ngayon ay yung 5 and 6 na 5 and mga 6. public utility buses. Opo. May mga datos ba tayo, kunyari, 5 and 6? Ilan yung bus ngayon sa EDSA? Tapos bukas 7 and 8, ilan yung bus sa EDSA? May ganun po tayo, Colonel? Meron po tayo pero hindi ko po ngayon dalaan datos. At, kasi yun ang reklamo po ng mga bus operators, no? Kunyari, may isa pong operator, 10 daw ang bus. Lahat ng bus nila ending ng 5 o kaya 6. 8 bus yung di babiyahe, 2 lang ang babiyahe sa kanila. So, dapat daw na pag-aralan yung mga kung ilan talaga yung pwede bumiyahe sa isang araw, Colonel. Opo, tama po yung obserbasyon. At yan po ay pinag-aaralan po ng ating opisina. Pero yung nangyari po nung Lunes, talagang tigil pasada ho ba yun? Opo, talagang intentional po yung ginawa nila. Kadamihan po yung ibang bus company talagang hindi po nag-dispatch ng kanilang mga bus noong araw na yon. So, inahanda na ho ba ng MMDA yung karampatang reklamo o kaso laban sa mga bus operator na ito na nagwelga? Opo, meron na po tayo mga listahan kung sino po ang mga bus na hindi bumiyahe at isumiti po natin to sa LTFRB para sa kanilang administrative sanction. Tatakbo sila sa Supreme Court, Colonel. Anong reaksyon ng MMDA dito? Karapatan po nilang pumunta doon at siguro yun po ang tamang venue para dito sa ating pinatutupad na color coding. Ilang minuto na lang ho, ipapatupad na yung color o number coding, no, sa mga bus. Paano ho yung inaasahan nating ma-stranded na pasahero na naman po? Meron na po tayong mga nakantabay na bus. Meron po tayong halos 150 na units na nakaantabay. Opo. At para tumugon sa ating mga magiging stranded. Opo. Ano ba yung tatawagan nila? Kung kanyari may nakita silang harassment o kaya walang biyahe sa lugar nila, saan ho hotline ng MMDA? 136 lang po. Tawag po nila at meron tayong operator doon na magdi-dispatch kagad kung merong kaguluhan na nangyayari. Mensahe sa mga bus operator, Colonel? Apo, nakikiusap po kami sa mga bus operator na sundin ang ating kautusan dahil po ito inaprobahan ng Metro Manila Council at ang palagay po namin ito ay makakatulong sa ating trapiko dito sa EDSA. Maraming salamat, Colonel Eduardo Bayangos po, Consultant for Traffic Transport Management Office ng MMDA. Sa bawat problema ng bansa, ang laging tanong, meron bang nagkulang? Sino bang nakinabang? Ang mga sagot, ating ilalarawan sa panibagong misyon ng Biyaheng Totoo. Sa pagpatuloy ating special report sa Biyaheng Totoo, sunod na dinalo ng GMA News ang lalawigan ng Agusan del Norte. Ito po ang probinsyang may pinakamataas na unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa buong Pilipinas. At ang kahirapang na naranasan doon, tila pinalala pa ng katiwalian sa koleksyon ng buwis. Narito ang Biyaheng Totoo ni Chino Gaston.
Sentro na ng kalakalan sa bansa ang Agusan del Norte bago pa man dumating ang mga Kastila. Sa kabisera, mga alaala ng katanyagan at tanda ng maunlad nitong nakaraan. Ngunit ang mayamang nakalipas ng Agusan, tila di sinasalamin ng kasalukuyan. Walang trabaho ang 2 sa 10 taga rito. Sa buong bansa, pinakamataas ang unemployment rate na ito. Mula Butuan City, 1 oras ang biyahe papunta ng munisipalidad ng Tubay at mula Tubay, kailangan pa sumakay ng bangka para marating ang barangay Tagpangahoy. Dito ko nakilala si Aling Lucy Flor at ang kanyang pamilya. Ang munting sari-sari store na ito ang bumubuhay sa kanila. Ang anak na si Stephanie, first honor mula grade 1 hanggang grade 3. Paparangalan sana siya sa galing niya sa mathematics, pero dahil sa kabilang barangay ang awarding ceremony, hindi siya makadadalo. Kawawa yung mga bata, first honor, tapos wala ni sapatos, si Ramin Ay, bukas nga yun na nga ang hindi ko ipasama dahil walang sapatos. Wala rin pambayad sina Aling Lucy sa 40 pesos na pamasahe sa bangka. Ang kaunting baryang na itabi na ipambili na raw nila ng gamot para sa nilalagnat na kapatid ni Stephanie. Napansin kong hindi lang mga silid-aralan at guro ang kulang sa barangay. Walang health center at butika. Kulang na kulang ang mga kalsada. Ang tubig, sa bukal pa rin kinukuha. At meron mang kuryente, wala namang pambayad ang karamihan sa mga residente. Ang problema ng Tubay, siya ring problema ng mga kalapit bayan ng Habonga at Santiago. Dahil wala namang malalaking industriya o negosyo na bubuhay sana sa ekonomiya ng Tubay, Habonga at Santiago, malaking bagay na para sa mga munisipyo ang natatanggap nilang Internal Revenue Allotment o IRA mula sa national government. Yun nga lang, di pa rin daw ito sapat para pondohan ang mga pangunahing serbisyong panlipunan na lubhang kailangan ng mga bayan. Nakita naman ninyo, di ba, parang rural municipality talaga. So hindi yung kagaya ng nandun sa Maynila na mga first class municipality na daming mga business establishment na hindi na small. Ang IRA na tinatanggap ng mga lokal na pamahalaan nakadepende sa laki ng buwis na nakokolekta ng gobyerno. Pero sa nakalipas na 10 taon, 2 beses pa lang naaabot ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang target na koleksyon sa buwis. Di na nga umaabot sa target, may mga pagkakataon pang hindi iniririmit ng mga mismong opisyal ng gobyerno ang buwis na nakokolekta mula sa publiko. Noong 2008 halimbawa, isang collection officer ng BIR ang hindi nag-remit ng 1.2 million pesos na nakolektang buwis mula sa Tubay, Santiago at Habonga, mga lugar kung saan matatagpuan ang pinakamaraming mahirap sa Agusan. Sa loob ng 31